Sa isang liblib na baryo na napapalibutan ng luntiang kabundukan at malalawak na palayan, naninirahan si Andres, isang mahirap na magsasaka. Bata pa lamang siya nang pumanaw ang kanyang mga magulang dahil sa sakit. Mula noon ay mag-isa na niyang hinarap ang buhay. May maliit siyang kubo na gawa sa kawayan at nipa. Kapag umuulan ng malakas, tumutulo ang bubong. Kapag tag-init naman, napakainit sa loob nito. Ngunit kahit ganoon, hindi kailanman nawalan ng pag-asa si Andres. Araw-araw ay maaga siyang gumigising upang magbungkal ng lupa. Ngunit tila sinusubok siya ng tadhana. Kapag maganda ang tubo ng kanyang palay, biglang may bagyo. Kapag wala namang bagyo, may mga peste na sumisira sa kanyang pananim. Dahil dito, lalong lumubha ang kanyang kahirapan. Isang hapon, habang pauwi siya mula sa bukid, nadaanan niya ang isang matandang babae na nakaupo sa ilalim ng puno ng balete. Halatang pagod at gutom ito. "Anak," mahinang sabi ng matanda, "maari mo ba akong mabigyan ng kahit kaunting pagkain?" Napatingin si Andres sa kanyang dala. Isang maliit na supot lamang ng kanin at tuyong isda ang kanyang baon para sa gabing iyon. Alam niyang kapag ibinigay niya iyon, wala siyang makakain. Ngunit hindi siya nagdalawang isip. "Lola, ito na lamang po ang mayroon ako, pero maaari ninyo pong kainin." Napangiti ang matanda. "Paano ka naman?" "Ayos lang po ako. Makakatulog naman akong busog sa pag-asa." Lalong lumawak ang ngiti ng matanda. Tinanggap nito ang pagkain at mabilis na naubos ang laman ng supot. Pagkatapos ay tumayo ito. "Napakabuti mong tao, Andres." Nagulat ang binata. Hindi niya sinabi ang kanyang pangalan. Paano ninyo nalaman?" Ngunit sa halip na sumagot, tumingin lamang ang matanda sa kalangitan. Unti-unting humangin ng malamig. Nagsimulang kumislap ang paligid. Napaatras si Andres. Ang matandang babae ay nabalot ng maningning na liwanag. Maya-maya ay naglaho ang kulubot nitong anyo at napalitan ng isang napakagandang babae na nakasuot ng makinang nakasuotan. Napasinghap si Andres. "Isa akong diwata ng kabundukan," sabi nito. Hindi makapaniwala ang binata sa kanyang nasasaksihan. "Dahil sa kabutihan mo, bibigyan kita ng gantimpala." Mula sa kanyang palad ay lumitaw ang isang gintong sinag na lumipad patungo sa malayong bahagi ng kagubatan. "Hanapin mo ang sinag na iyon bukas ng umaga." "Ano po ang makikita ko roon?" "Isang biyayang magbabago sa iyong buhay." Pagkasabi nito ay naglaho ang diwata. Naiwang mag-isa si Andres habang pinagmamasdan ang tahimik na kagubatan. Kinabukasan ay maaga siyang naglakad patungo sa lugar na itinuro ng sinag. Malalim ang kagubatan, makapal ang mga puno. Maraming beses siyang nadapa sa mga ugat at bato, ngunit hindi siya sumuko. Makalipas ang ilang oras ay narating niya ang isang maliit na parang. Sa gitna nito ay may kakaibang nilalang. Isa itong kalabaw, ngunit hindi pangkaraniwan. Ang balat nito ay kulay pilak na kumikislap sa sikat ng araw. Ang mga sungay nito ay tila yari sa ginto at ang mga mata nito ay bughaw na parang malinaw na lawa. Tahimik lamang itong nakatayo habang nakatingin kay Andres. Napalunok ang binata.
Hindi pa siya nakakakita ng ganong hayop sa buong buhay niya. Maya-maya ay lumapit ang kalabaw. Sa halip na matakot, nakaramdam si Andres ng kakaibang kapanatagan. Dahan-dahan niyang hinaplos ang ulo nito. Agad na yumuko ang kalabaw na tila kinikilala siya bilang amo. Ikaw ba ang biyayang sinabi ng diwata? Biglang umihip ang malamig na hangin. Kumikislap ang katawan ng kalabaw. Parang sumasagot ito, napangiti si Andres. Kung ganoon, sasama ka ba sa akin? Tahimik na tumango ang kalabaw. Hindi malaman ni Andres kung paano nangyari iyon, ngunit malinaw niyang nakita ang paggalaw ng ulo nito. Magkasama silang naglakad pa uwi. Pagdating sa baryo ay agad silang napansin ng mga tao. Napakagandang kalabaw. Saan mo nakuha iyan? Parang hindi ordinaryong hayop. Nagkatinginan ang mga kapitbahay. May ilan na namangha. May ilan ding naiinggit. Ngunit hindi iyon pinansin ni Andres. Gumawa siya ng maliit na kulungan sa tabi ng kanyang kubo. Kinagabihan ay pinakain niya ang kalabaw gamit ang natitira niyang damo. Bago siya matulog ay hinaplos niya ito. Pasensya ka na kung mahirap lang ako. Ito lang ang maibibigay ko sa ngayon. Tahimik lamang ang kalabaw, ngunit tila nauunawaan nito ang bawat salita. Kinabukasan ay isinama niya ito sa bukid. Balak niyang gamitin ito sa pag-aararo. Ngunit nang magsimula silang magtrabaho, isang himala ang nangyari. Sa bawat hakbang ng kalabaw, tila lumalambot ang matigas na lupa. Mas mabilis ang pag-aararo, mas maayos ang pagkakabungkal. At bago pa sumapit ang tanghali, natapos nila ang gawaing karaniwang inaabot ng ilang araw. Namangha si Andres. Hindi niya akalaing ganoon kalakas ang bagong kasama, ngunit hindi pa iyon ang pinakadakilang hiwaga. Nang matapos ang trabaho at magpahinga ang kalabaw sa ilalim ng puno, may napansin si Andres sa lupa. May maliit na makinang na bagay. Pinulot niya ito. Isa pala itong piraso ng purong ginto. Napakunot noo siya. Pagkatapos ay napansin niya ang isa pa, at isa pa, at isa pa. Ang lahat ng iyon ay nakahanay sa dinaanan ng kalabaw. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala. Ang mahiwagang kalabaw ay nag-iiwan ng maliliit na piraso ng ginto saan man ito dumaan. Napatayo si Andres. Napatingin siya sa kalabaw. Tahimik lamang itong nakahiga habang ngumunguya ng damo. Hindi niya alam kung nananaginip lamang siya. Ngunit hawak niya ang mga gintong piraso. Tunay ang mga ito. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam siya ng pag-asang maaring magbago ang kanyang buhay. Ngunit hindi niya alam na may mga matang lihim na nakamasid sa kanilang dalawa mula sa likod ng mga puno. At ang pagkakatuklas sa hiwaga ng kalabaw ay magsisimula ng mga pagsubok na hindi pa niya kailanman naranasan. Buong gabi ay hindi nakatulog ng maayos si Andres. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang maliliit na piraso ng ginto na nakalagay sa isang lumang kahon sa tabi ng kanyang higaan. Hindi niya malaman kung paano iyon nangyari. Kinurot pa niya ang kanyang sarili ng ilang beses upang matiyak na hindi siya nananaginip. Ngunit kinabukasan, naroon pa rin ang mga gintong piraso. Tunay ang lahat. Maagang bumangon si Andres at lumabas ng kubo. Tahimik na nakatayo ang mahiwagang kalabaw sa tabi ng kulungan nito.
Nang makita siya ng hayop ay tila ngumiti pa ito sa pamamagitan ng marahang paggalaw ng ulo. "Magandang umaga, kaibigan," sabi ni Andres. Hinaplos niya ang leeg ng kalabaw. Pagkatapos ay nagtungo siya sa bayan upang ipasuri ang mga gintong piraso. Hindi niya nais magkamali. Maaaring mukhang ginto lamang ang mga iyon. Ngunit nang makita ng alahero sa bayan ang mga dala niya, agad itong natigilan. "Sa lahat ng taon ko sa paggawa ng alahas, ngayon lamang ako nakakita ng ganitong kadalisay na ginto." Nanlaki ang mga mata ni Andres. "Tunay po ba?" "Oo, napakataas ng halaga nito." Hindi agad nakapagsalita si Andres. Pakiramdam niya ay umiikot ang kanyang mundo. Ang ilang maliliit na piraso lamang ay sapat na upang makabili siya ng pagkain para sa maraming buwan. Pag-uwi niya sa baryo ay agad niyang inayos ang kanilang kubo. Binilhan niya ng bagong pawid ang bubong. Pinalitan niya ang mga sirang kawayan. Bumili rin siya ng sapat na bigas at pagkain. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakakain siya ng hindi iniisip kung saan kukuha ng susunod na pagkain. Ngunit kahit nagkaroon siya ng kaunting yaman, hindi nagbago ang kanyang ugali. Patuloy pa rin siyang nagtatrabaho sa bukid. Patuloy pa rin siyang tumutulong sa mga kapitbahay. At higit sa lahat, hindi niya ipinagyabang ang kanyang bagong kalagayan. Subalit may isang tao sa baryo na nagsimulang maghinala. Si Don Rufino. Siya ang pinakamayamang tao sa lugar. Malawak ang kanyang mga lupain, marami siyang tauhan, at kilala siyang sakim. Napansin niya ang biglang pagbabago sa buhay ni Andres. Mula sa pagiging dukha ay unti-unti itong nakakaahon. Isang araw ay ipinatawag niya ang isa sa kanyang mga tauhan. "Sundan mo si Andres," utos niya. "Alamin mo kung saan nanggagaling ang kanyang pera." Tumango ang tauhan. Kinabukasan ay lihim nitong sinundan si Andres habang nagtatrabaho sa bukid kasama ang mahiwagang kalabaw. Mula sa malayo ay nakita nito ang kakaibang pangyayari. Pagkatapos ng pag-aararo ay may mga kumikislap na bagay sa lupa. Nang lapitan iyon ng tauhan matapos umalis si Andres, natuklasan niya ang katotohanan. Mga piraso ng ginto. Agad siyang nagmadaling bumalik kay Don Rufino. "Don, nakita ko na po ang lihim." "At ano yon?" "Ang kalabaw niya." Napakunot noo ang mayaman. "Kalabaw?" "Hindi po ordinaryong kalabaw. Nag-iiwan ito ng ginto sa bawat dinaanan." Tumahimik si Don Rufino. Unti-unting lumawak ang kanyang ngiti. Ngiting puno ng kasakiman. "Kung ganoon," bulong niya, "ang kalabaw na iyon ay dapat mapunta sa akin." Samantala, walang kamalay-malay si Andres sa binabalak ng mayaman. Masaya niyang inalagaan ang mahiwagang kalabaw. Habang lumilipas ang mga araw ay lalo niyang napapansin ang kabutihan nito. Kapag may tagtuyot, tila kusang lumalago ang damo sa paligid nito. Kapag may sakit na hayop, gumagaling matapos itong lapitan ng kalabaw. At kapag may nalalantang pananim, muling sumisigla ang mga iyon kapag nadadaanan nito. Unti-unting gumaganda ang ani ni Andres. Naging luntian ang kanyang bukirin. Naging masagana ang kanyang mga pananim. Maraming magsasaka ang nagtaka.
Bakit parang pinagpapala ang lupa mo? Ngumingiti lamang si Andres. Hindi niya ibinubunyag ang lihim ng kanyang kasama. Isang gabi, habang nagpapahinga siya sa labas ng kubo, may narinig siyang mahihinang yabag. Napatingin siya sa kadiliman. May tatlong lalaking palihim na lumalapit sa kulungan ng kalabaw. Nagtago siya sa likod ng puno at pinagmasdan ng mga ito. Nakasuot ng maitim ang mga lalaki. May dala silang lubid. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Andres. Magnanakaw. Dahan-dahan nilang binuksan ang kulungan. Ngunit nang subukan nilang hawakan ng kalabaw, may kakaibang nangyari. Biglang kumislap ang mga mata nito. Umihip ang napakalakas na hangin. Napaatras ang mga lalaki. Kasunod nito ay kumulog ng malakas sa malinaw na kalangitan. Nagkagulo ang mga magnanakaw. Nagtakbuhan silang parang hinahabol ng hindi nakikitang nilalang. Sa loob lamang ng ilang sandali ay wala na sila. Lumapit si Andres sa kalabaw. Tahimik lamang itong nakatayo, parang walang nangyari. Pinrotektahan mo ba ang sarili mo? Maraang yumuko ang kalabaw. Napangiti si Andres. Lalo niyang napatunayang hindi ordinaryong hayop ang kanyang kasama. Ngunit sa malayong bahagi ng baryo, nakatanaw si Don Rufino mula sa bintana ng kanyang malaking bahay. Nakita niya ang kabiguan ng kanyang mga tauhan. Nagngit-ngit siya sa galit. Kung hindi kaya ng mga hangal na iyon, sabi niya sa sarili, ako mismo ang kukuha sa mahiwagang kalabaw. At sa kanyang mga mata ay makikita ang isang mapanganib na balak na maaaring maglagay kay Andres sa pinakamalaking panganib na kanyang haharapin. Lumipas ang ilang araw matapos ang pagtatangka ng mga magnanakaw na kunin ang mahiwagang kalabaw. Lalong naging maingat si Andres. Bagaman hindi niya alam kung sino ang nag-utos sa mga lalaki, ramdam niyang hindi pa tapos ang panganib. Tuwing gabi ay sinisigurado niyang matibay ang kulungan ng kalabaw. Ngunit sa kabila nito, tila hindi naman nababahala ang mahiwagang hayop. Tahimik lamang itong kumakain ng damo at nakatingin sa malayong kabundukan. Parang may alam itong hindi alam ng iba. Samantala, sa malaking bahay ni Don Rufino, patuloy ang kanyang pagkayamot. Hindi niya matanggap na may isang hamak na magsasaka na nagtataglay ng isang kayamanang hindi niya makuha. Sa kanyang buong buhay, nasanay siyang nakukuha ang lahat ng kanyang nais. Ngunit ngayon ay may isang bagay na hindi niya maangkin, at iyon ang lalo niyang kinagigilawan. Isang umaga ay ipinatawag niya si Andres. Nagulat ang binata nang dumating ang utusan sa kanyang kubo. Pinatatawag ka ni Don Rufino. May kailangan po ba siya? Hindi ko alam. Ngunit nais kanyang makausap ngayon din. Walang nagawa si Andres kundi sumama. Pagdating niya sa malaking bahay ay agad siyang pinapasok. Nakaupo si Don Rufino sa isang mamahaling silya habang umiinom ng tsa. Lumapit ka, Andres. Ginawa ng binata ang utos. Narinig kong maganda ang takbo ng iyong bukirin. Pinagpapala lamang po ako ng may kapal. Ngumiti si Don Rufino. Ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiti. Nakita ko rin ang iyong kalabaw. Isa po siyang malaking tulong sa akin. Tumango ang mayaman at gusto kong bilhin siya. Nagulat si Andres. Bilhin po?
Oo, magkano man ang gusto mo, ibibigay ko. Hindi agad sumagot ang binata. Alam niyang hindi niya maaaring ibenta ang mahiwagang kalabaw, hindi lamang dahil sa ginto. Itinuturing na niya itong tunay na kaibigan. Pasensya na po, Don Rufino, ngunit hindi ko siya ipinagbibili. Nawala ang ngiti ng matanda. Sigurado ka ba? Opo. Bibigyan kita ng 50 gintong barya. Umiling si Andres. Hindi po. 100. Hindi po talaga. 200. Hindi ko po siya maibebenta. Tumahimik ang silid. Mabigat ang hangin. Maya-maya ay tumayo si Don Rufino. Kung ganoon ay maaari ka nang umalis. Nagpaalam si Andres at lumabas ng bahay. Ngunit habang naglalakad siya pauwi, hindi niya alam na galit na si Don Rufino. Pagkasara ng pinto ay hinampas nito ang mesa. Walang hiya, sigaw niya. Tinanggihan ako ng isang hampas lupa. Mabilis niyang ipinatawag ang kanyang mga tauhan. Nais kong malaman ang lahat tungkol sa kalabaw na iyon. Opo, Don. At kung hindi ko makuha sa mabuting paraan, kukunin natin sa ibang paraan. Nagkatinginan ang mga tauhan. Alam nilang may masamang binabalak ang kanilang amo. Samantala, sa kubo ni Andres, payapang lumipas ang mga sumunod na araw. Masagana ang kanyang ani. Mas gumaganda ang kanyang buhay. Ngunit hindi niya ginagamit ang kayamanan para sa luho. Tinulungan niya ang matatandang walang makain. Nagbigay siya ng binhi sa mga kapwa magsasaka. Nagpaayos siya ng sirang tulay sa baryo. Dahil dito ay lalong minahal siya ng mga tao. Napakabuti talaga ni Andres. Hindi siya nagbago kahit yumaman siya. Bihira ang taong tulad niya. Ngunit habang tumataas ang paggalang ng mga tao kay Andres, lalo namang tumitindi ang inggit ni Don Rufino. Isang gabi, muling nagpulong ang mayaman at ang kanyang mga tauhan. May nalaman na ba kayo? Opo, Don. Ano yon? May mga matatandang nagsasabing hindi ordinaryong kalabaw ang alaga ni Andres. Napakunot noo si Don Rufino. Ipagpatuloy mo. May alamat daw tungkol sa isang mahiwagang kalabaw na ipinadala ng mga diwata upang tulungan ang mabubuting tao. Nanlaki ang mga mata ng mayaman. Kung ganoon, mas mahalaga pala iyon kaysa sa inaakala ko. Opo. May iba pa ba kayong nalaman? Tumango ang tauhan. May isa pang kwento. Ano naman iyon? Kapag napunta raw ang kalabaw sa isang taong sakim at masama ang puso, mawawala ang kanyang kapangyarihan. Biglang natahimik ang silid. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali ay tumawa si Don Rufino. Mga walang kwentang alamat. Hindi siya naniniwala. Para sa kanya, ang mahalaga lamang ay ang kapangyarihan at kayamanan. At handa siyang gawin ang lahat upang makuha ang mga iyon. Kinagabihan, habang natutulog si Andres, nagising siya dahil sa kakaibang liwanag mula sa labas. Agad siyang bumangon. Paglabas niya ng kubo ay nakita niyang nakatayo ang mahiwagang kalabaw sa gitna ng bakuran. Naglalabas ito ng maningning na liwanag. Napuno ng pagtataka si Andres. Unti-unting tumingala ang kalabaw sa kabundukan. Pagkatapos ay nagsimulang maglakad, parang may nais itong ipakita. May gusto ka bang sabihin?
Nagpatuloy lamang ito sa paglalakad. Dahil sa kuryosidad ay sumunod si Andres. Tinahak nila ang daan patungo sa kagubatan. Maliwanag ang buwan, tahimik ang paligid. Pagkaraan ng mahabang lakad ay narating nila ang isang matandang balete. Biglang tumigil ang kalabaw. At sa harap mismo ni Andres ay muling lumitaw ang diwata na minsang nagbigay sa kanya ng mahiwagang biyaya. Nagningning ang buong paligid. Diwata, ngumiti ito. Andres, nalalapit na ang mas mabigat mong pagsubok. Nabahala ang binata. Anong ibig ninyong sabihin? May mga taong nais kunin ng kalabaw. Opo, nararamdaman ko rin iyon. Hindi lamang kayamanan ang dala niya. Napatingin si Andres sa kanyang kasama. Kundi isang lihim na kapangyarihang matagal nang hinahanap ng mga sakim. Nanlaki ang kanyang mga mata. Kapangyarihan, tumango ang diwata. At kapag napunta iyon sa maling kamay, maaaring mapahamak ang buong baryo. Napatigil si Andres. Hindi niya inaasahang ganoon kalaki ang responsibilidad na kanyang dala. Tumingin siya sa mahiwagang kalabaw. Ngayon ay mas naunawaan niya kung bakit ito ipinagkatiwala sa kanya. Hindi lamang ito regalo. Isa rin itong tungkulin. At habang nakatingin siya sa maliwanag na anyo ng diwata, hindi niya alam na sa madilim na bahagi ng kagubatan ay may isang pares ng matang lihim na nagmamasid. At narinig nito ang bawat salitang kanilang pinag-usapan. Tahimik ang kagubatan habang nakatayo sina Andres, ang diwata, at ang mahiwagang kalabaw sa ilalim ng matandang balete. Patuloy na nagliliwanag ang paligid, ngunit hindi nila alam na may isang taong nagkukubli sa likod ng makapal na mga halaman. Isa ito sa mga tauhan ni Don Rufino. Sinundan niya si Andres mula pa sa baryo at nasaksihan ng lahat. Nakita niya ang paglitaw ng diwata. Narinig niya ang usapan tungkol sa mahiwagang kapangyarihan ng kalabaw. At ngayon ay dali-dali siyang tumakbo pabalik sa bahay ng kanyang amo. Samantala, matapos magbigay ng babala, muling nagsalita ang diwata. Andres, tandaan mo ang aking sasabihin. Tahimik na nakinig ang binata. Ang kalabaw ay hindi lamang tagapagbigay ng kayamanan. Siya rin ang tagapagbantay ng isang sinaunang biyaya na matagal nang nakatago sa kabundukang ito. Ano pong biyaya iyon? Darating ang panahon na malalaman mo rin. Napaisip si Andres. Marami pa siyang hindi nauunawaan. Ngunit ramdam niyang may mahalagang dahilan kung bakit siya ang napili. Paano ko po mapoprotektahan ang kalabaw? Ngumiti ang diwata. Sa pamamagitan ng kabutihan ng iyong puso. Pagkatapos sabihin iyon ay nagsimulang maglaho ang kanyang anyo. Unti-unting naglaho ang liwanag at muling bumalik ang katahimikan ng kagubatan. Naglakad pa uwi sina Andres at ang mahiwagang kalabaw. Ngunit habang sila ay papalayo, nagsisimula namang umikot ang masamang balak sa isipan ng iba. Pagdating ng tauhan sa bahay ni Don Rufino, agad niya itong hinarap. Don, may mahalaga po akong nalaman. Ano iyon? Hindi ordinaryong kalabaw ang alaga ni Andres. Nalaman ko na yon. Ngunit higit pa roon. Ikinuwento ng tauhan ang lahat ng kanyang nasaksihan. Mula sa paglitaw ng diwata hanggang sa lihim na kapangyarihang binanggit nito. Habang nakikinig si Don Rufino
ay lalo namang kumikinang ang kanyang mga mata sa kasakiman. Kung ganoon, bulong niya, hindi lamang pala ginto ang maaari kong makuha. Tumayo siya. Panahon na upang kumilos. Kinabukasan ay ipinatawag niya ang You can create. ilan sa kanyang pinakamatapat na tauhan. Ngayong gabi kukunin natin ang kalabaw. Paano po kung pigilan tayo nito? Ngumiti si Don Rufino. May paraan na ako. Ipinakita niya ang isang lumang sisidlan na yari sa tanso. May nakaukit na kakaibang simbolo sa ibabaw nito. Matagal ko ng pag-aari ito. Ano po iyan? Isang sinaunang anting-anting na kayang pahinain ang kapangyarihan ng mga nilalang na hindi karaniwan. Namangha ang mga tauhan. Hindi nila alam kung totoo iyon. Ngunit sapat na iyon upang magkaroon sila ng lakas ng loob. Pagsapit ng gabi ay tahimik nilang nilapitan ang kubo ni Andres. Maliwanag ang buwan. Mahimbing ang tulog ng karamihan sa baryo. Dahan-dahan silang lumapit sa kulungan. Sa pagkakataong ito ay dala nila ang mahiwagang sisidlan. Nang marating nila ang kulungan, agad nilang binuksan ang takip nito. Biglang lumabas ang kulay abong usok. Unti-unti nitong pinalibutan ang mahiwagang kalabaw. Sa unang pagkakataon ay tila nang hina ang hayop. Nawala ang liwanag sa mga mata nito. Nagkatinginan ang mga tauhan. Gumana. Agad nilang itinali ang kalabaw gamit ang makakapal na lubid. Ngunit sa mismong sandaling iyon ay nagising si Andres. May kakaiba siyang naramdaman. Mabilis siyang bumangon at tumakbo palabas ng kubo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ninakaw nila ang kalabaw. Mabilis siyang humabol. Ngunit marami ang mga tauhan ni Don Rufino. Hinarangan nila ang kanyang daan. Tumabi ka kung ayaw mong masaktan. Hindi umatras si Andres. Pakawalan ninyo siya. Ngunit tinulak siya ng isa sa mga lalaki. Bumagsak siya sa lupa. Habang pinagmamasdan niya, unti-unting inilalayo ng mga tauhan ang mahiwagang kalabaw. Hindi man lamang ito makalaban dahil sa epekto ng mahiwagang sisidlan. Hindi! Sigaw ni Andres. Ngunit wala siyang nagawa. Naglaho sa dilim ang kanyang kasama. Pagkatapos ng ilang sandali ay tahimik na muling bumalot ang gabi. Nanatili si Andres sa lupa habang pinipigilan ang pagluha. Pakiramdam niya ay nawalan siya ng isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay. Pagsikat ng araw ay mabilis na kumalat ang balita sa baryo. Nagalit ang mga tao. Alam nilang hindi ordinaryong hayop ang ninakaw. Ngunit walang sino man ang may sapat na tapang upang harapin si Don Rufino. Samantala, sa malaking bahay ng mayaman, nakatali ang mahiwagang kalabaw sa isang matibay na kulungan. Tuwang-tuwa si Don Rufino. Sa wakas, akin ka na. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ilibot ang kalabaw sa kanyang mga lupain. Umaasa siyang makakakuha siya ng maraming ginto. Ngunit lumipas ang buong araw. Walang lumitaw kahit isang piraso. Kinabukasan ay sinubukan muli nila. Wala pa rin. Lumipas ang 3 araw. Wala pa ring nangyari. Unti-unting napalitan ng galit ang kanyang kasiyahan. Bakit hindi ito gumagana? Walang makasagot. Muli niyang naalala ang alamat na kanyang narinig. Na mawawala ang kapangyarihan ng kalabaw
kapag napunta ito sa taong sakim. Ayaw niya iyong paniwalaan. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, tila iyon ang katotohanan. Samantala, hindi nawala ng pag-asa si Andres. Sa ilalim ng matandang balete kung saan niya unang nakita ang diwata, lumuhod siya at taimtim na nanalangin. Kung naririnig ninyo ako, tulungan ninyo akong mailigtas ang aking kaibigan. Tahimik ang paligid. Ngunit maya-maya ay nagsimulang umihip ang malamig na hangin. Kumislap ang mga dahon, at sa harap niya ay muling lumitaw ang diwata. Ngunit sa pagkakataong ito, seryoso ang kanyang mukha. Andres, sabi nito, dumating na ang oras ng tunay mong pagsubok. Sa ilalim ng matandang balete ay nakatayo si Andres habang nakaharap sa diwata. Hindi nawala ang lungkot sa kanyang mukha. Mula nang maagaw ang mahiwagang kalabaw, tila nawala rin ang sigla ng kanyang mga araw. Ngunit ngayon ay muling nabuhay ang kanyang pag-asa. Andres, sabi ng diwata, hindi pa huli ang lahat. Paano ko po siya maililigtas? Ang kalabaw ay hindi maaaring manatili ng matagal sa poder ng isang taong sakim. Kung ganoon po, bakit hindi siya makawala? May kapangyarihang ginagamit si Don Rufino upang pahinain siya. Naalala ni Andres ang kakaibang sisidlan na ginamit ng mga tauhan ng mayaman. Ano po ang dapat kong gawin? Iwinagayway ng diwata ang kanyang kamay. Biglang lumitaw ang isang maliit na kristal na kulay bughaw. Nagniningning ito na parang bituin. Ito ang kristal ng katapatan. Maingat itong tinanggap ni Andres. Kapag naidikit mo ito sa bagay na nagpapahina sa kalabaw, mawawala ang bisa ng anumang maitim na kapangyarihan. Maraming salamat po, ngumiti ang diwata. Ngunit tandaan mo, hindi sapat ang lakas lamang. Kakailanganin mo rin ang tapang at karunungan. Pagkatapos sabihin iyon ay naglaho muli ang kanyang anyo. Naiwang mag-isa si Andres sa ilalim ng puno. Mahigpit niyang hinawakan ang kristal. Alam niyang kailangan niyang kumilos agad. Kinabukasan ay nagpunta siya sa baryo upang humingi ng tulong. Nagulat siya nang maraming tao ang kusang lumapit sa kanya. Tutulungan ka namin. Naging mabuti ka sa amin noong nangangailangan kami. Panahon na para kami naman tumulong. Naramdaman ni Andres ang init ng kanilang suporta. Hindi man sila mayaman o makapangyarihan, handa silang samahan siya. Pagsapit ng gabi ay lihim silang nagtungo sa lupain ni Don Rufino. Mula sa malayo ay nakita nila ang malaking kulungan kung saan nakakulong ang mahiwagang kalabaw. Tahimik itong nakahiga. Wala na ang dating liwanag sa katawan nito. Nadurog ang puso ni Andres, ngunit hindi siya nagpadaig sa emosyon. Nagplano sila ng mabuti. Habang inaabala ng ilang magsasaka ang mga bantay sa kabilang bahagi ng lupain, palihim namang lumapit si Andres sa kulungan. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Kapag nahuli siya, tiyak na mapapahamak siya, ngunit hindi siya umatras. Paglapit niya, ay nakita niya ang sisidlang tanso na nakasabit sa tabi ng kulungan. Mula rito, nanggagaling ang kakaibang usok. Agad niyang inilabas ang kristal ng katapatan. Dahan-dahan niya itong inilapit sa sisidlan.
Biglang kumislap ang bughaw na liwanag. Nagsimulang manginig ang sisidlan. Unti-unting nabasag ang mga simbolong nakaukit dito. Kasunod noon ay isang malakas na pagsabog ng liwanag. Naglaho ang kulay abong usok. Sa mismong sandaling iyon ay bumalik ang ningning sa mga mata ng mahiwagang kalabaw. Tumayo ito at muling kumislap ang buong katawan nito. Napangiti si Andres. "Kaibigan!" Agad na lumapit ang kalabaw sa kanya. Ngunit bago pa sila makaalis, isang malakas na boses ang umalingaw sa paligid. "Walang aalis!" Napalingon sila. Nakatayo si Don Rufino kasama ang marami niyang tauhan. Galit na galit ang kanyang mukha. "Akala mo ba basta mo na lamang mababawi ang kalabaw?" Nakahawak siya sa isang mahabang baston. Nasa likuran niya ang mga armadong bantay. Napatingin si Andres sa paligid. Halos napapaligiran na sila, ngunit hindi siya umatras. "Hindi siya sa iyo. Ngayon ay akin na siya. Hindi mo siya kailanman magiging pag-aari." Lalong nagalit si Don Rufino. "Dakpin sila!" Agad sumugod ang mga bantay. Ngunit bago pa man sila makalapit, biglang umapak ng malakas ang mahiwagang kalabaw sa lupa. Yumanig ang buong paligid. Nagulat ang lahat. Mula sa lupa ay sumibol ang makakapal na ugat ng mga puno. Mabilis nitong hinarangan ang daan ng mga tauhan. Napaatras ang mga ito sa takot. Muling umapak ang kalabaw. At sa pagkakataong ito ay kumislap ang buong lupain. Ang mga tuyong halaman ay naging luntian. Ang mga nalalantang puno ay muling nabuhay. Lalong namangha ang mga tao. Ngunit si Don Rufino ay hindi pa rin sumuko. Sa kanyang kasakiman ay hindi niya makita ang mali. "Makuha ko man o hindi, walang ibang magkakaroon niyan." Sigaw niya habang papalapit. Ngunit sa sandaling mahawakan niya ang sungay ng mahiwagang kalabaw, may kakaibang nangyari. Isang matinding liwanag ang sumiklab. Napasigaw si Don Rufino. Parang may hindi nakikitang puwersang nagtulak sa kanya palayo. Tumilapon siya sa lupa. Kasabay noon ay umihip ang napakalakas na hangin. Nagdilim ang kalangitan, kumulog ng malakas, nangamba ang lahat, at mula sa gitna ng liwanag ay muling lumitaw ang diwata. Tahimik ang lahat, walang nangahas magsalita. Tumingin ang diwata kay Don Rufino. "Binigyan ka ng maraming biyaya sa buhay." Nanginginig na napatingin ang mayaman. "Ngunit ginamit mo ang mga iyon sa kasakiman." Lumuhod ang mga tauhan sa takot. Sinubukan mong angkinin ang hindi para sa iyo. Unti-unting bumaba ang liwanag sa paligid ni Don Rufino. At sa harap ng lahat ay nagsimulang malanta ang kanyang mamahaling mga pananim. Ang ilan niyang imbakan ay nasira. Ang kanyang kayamanan ay tila naglaho na parang usok. Napaluha si Don Rufino. Ngayon lamang niya naranasan ang mawalan ng kapangyarihan. Samantala, lumapit ang mahiwagang kalabaw kay Andres. Muling lumiwanag ang katawan nito. Ngunit bago pa man matapos ang lahat, tumingin ang diwata sa malayong kabundukan. Biglang naging seryoso ang kanyang muka. May paparating na bagong panganib. Mas mabigat, mas mapanganib. At may kaugnayan sa lihim na kapangyarihang matagal nang binabantayan ng mahiwagang kalabaw. "Hindi pa ito ang katapusan," mahinang sabi ng diwata. At sa mga salitang iyon,
Nagsimula ang isang bagong kabanata ng kanilang pakikipagsapalaran. Matapos mabawi ni Andres ang mahiwagang kalabaw, muling bumalik ang kasaganaan sa kanyang buhay at sa buong baryo. Unti-unting gumanda ang ani ng mga magsasaka. Naging luntian ang mga bukirin. Dumami ang pagkain ng mga tao. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naging payapa ang kanilang pamayanan. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin mawala sa isip ni Andres ang sinabi ng diwata. Hindi pa ito ang katapusan. Ano ang panganib na paparating? Ano ang lihim na binabantayan ng mahiwagang kalabaw? At bakit tila nag-aalala ang diwata? Isang gabi, habang nagpapahinga si Andres sa harap ng kanyang kubo, napansin niyang kakaiba ang kilos ng kalabaw. Hindi ito mapakali. Paulit-ulit itong tumitingin sa malayong kabundukan. Parang may tinatawag itong hindi niya marinig. Maya-maya ay tumayo ang hayop. Pagkatapos ay nagsimulang maglakad. May gusto ka bang ipakita sa akin? Tumango ang mahiwagang kalabaw. Dahil sa kanyang pagtitiwala rito, agad siyang sumunod. Tahimik nilang tinahak ang landas papunta sa kagubatan. Mas maliwanag kaysa karaniwan ang buwan ng gabing iyon. Parang may kakaibang kapangyarihang gumagabay sa kanilang daan. Lumipas ang ilang oras ng paglalakad. Narating nila ang bahagi ng bundok na hindi pa napupuntahan ni Andres kailanman. Napakatahimik ng lugar, walang ibon, walang kuliglig, walang kahit anong tunog. Biglang tumigil ang kalabaw sa harap ng isang napakalaking batong nakaharang sa gilid ng bundok. Nagtaka si Andres. Ngunit maya-maya ay kumislap ang mga sungay ng kalabaw. Unti-unting gumalaw ang bato. Nagulat ang binata. Dahan-dahang bumukas ang isang lihim na lagusan. Malamig na hangin ang sumalubong sa kanya. Napalunok siya. Sa unang tingin pa lamang ay alam niyang napakatanda ng lugar na iyon. Pumasok sila. Habang lumalalim sila sa lagusan, lalong lumiliwanag ang paligid. Hindi dahil sa apoy o sulo, kundi dahil sa mga kristal na nakakabit sa mga pader. Kumikinang ang mga ito na parang mga bituin. Pagkaraan ng ilang sandali ay narating nila ang dulo ng lagusan. At doon ay napatigil si Andres. Sa harap niya ay isang napakalawak na kuweba. Ngunit hindi iyon ang dahilan ng kanyang pagkagulat. Sa gitna ng kuweba ay nakatayo ang isang bundok. Isang bundok na purong ginto. Kumikinang ito sa lahat ng direksyon. Parang araw na bumaba sa ilalim ng lupa. Hindi makapaniwala si Andres. Napakalaki. Hindi niya mahanap ang tamang salita. Ni minsan ay hindi niya naisip na may ganitong kayamanan sa mundo. Ngunit habang nakatitig siya rito, may narinig siyang boses. Sa wakas ay dumating ka rin. Napalingon siya. Mula sa likod ng gintong bundok ay lumitaw ang isang matandang lalaki. Mahaba ang puti nitong buhok. May hawak itong tungkod na yari sa kakaibang kahoy, at ang mga mata nito ay tila puno ng karunungan. Ako ang tagapagbantay ng lugar na ito, nagulat si Andres. Sino po kayo? Isa akong matandang bantay na itinalaga ng mga diwata noong unang panahon. Lumapit ang mahiwagang kalabaw sa matanda. Pagkatapos ay yumuko ito bilang paggalang. Mas lalo pang nagtaka si Andres.
Anong lugar po ito? Tumingin ang matanda sa gintong bundok. Ito ang gintong bundok ng kasaganaan. Nanlaki ang mga mata ni Andres. Lahat ng gintong nalilikha ng mahiwagang kalabaw ay nagmumula rito. Napahawak siya sa dibdib. Ngayon lamang niya nalaman ang pinagmumula ng hiwaga. Ngunit bakit ninyo ito ipinakita sa akin? Huminga ng malalim ang matanda. Dahil ikaw na ngayon ang susunod na tagapag-ingat ng lihim na ito. Nagulat si Andres. Ako? Oo. Ngunit isa lamang akong simpleng magsasaka. Ngumiti ang matanda. At iyon mismo ang dahilan kung bakit ikaw ang napili. Tumahimik si Andres. Naalala niya ang lahat ng pinagdaanan niya. Ang kahirapan, ang mga pagsubok, at ang mga pagkakataong pinili niyang tumulong sa kapwa kahit wala siyang halos maibigay. Maya-maya ay nagsalita muli ang matanda. Ngunit may malaking panganib. Biglang naging seryoso ang kanyang mukha. Ano po iyon? May isang nilalang na matagal nang naghahanap sa gintong bundok. Napakunot noo si Andres. Sino siya? Ang hari ng kadiliman. Biglang lumamig ang hangin sa loob ng kuweba. Maging ang mahiwagang kalabaw ay tila naging alerto. Matagal na siyang nakakulong sa kailaliman ng bundok. Patuloy ng matanda. Ngunit unti-unti siyang lumalakas. At kapag natagpuan niya ang lugar na ito, magagamit niya ang kapangyarihan ng gintong bundok upang sakupin ang buong lupain. Napatahimik si Andres. Napakalaki ng panganib na yon. Hindi lamang ang kanyang baryo ang nakataya, kundi ang buong rehiyon. At bakit ngayon ninyo lamang sinabi? Dahil ngayon lamang dumating ang tamang panahon. Biglang yumanig ang buong kuweba. Nagulat silang lahat. May malakas na ugong na nagmula sa kailaliman ng bundok. Isa pa. At isa pa. Unti-unting nagkaroon ng mga bitak ang ilang bahagi ng pader. Nagkatinginan sina Andres at ang matandang bantay. Hindi maganda ito, sabi ng matanda. Ano ang nangyayari? Namutla ang matanda. Mas mabilis siyang lumalakas kaysa sa inaasahan ko. Muling yumanig ang buong kuweba. Kasunod nito ay isang malakas na halakhak na tila nagmula sa ilalim ng lupa. Nakakatindig balahibo ang tunog. Napaatras si Andres. Hindi pa niya nakikita ang may-ari ng tinig. Ngunit ramdam niya ang matinding kapangyarihan nito. At sa kauna-unahang pagkakataon mula nang matagpuan niya ang mahiwagang kalabaw, tunay siyang nakaramdam ng takot. Samantala, sa pinakamalalim na bahagi ng bundok, dahan-dahang nagbukas ang dalawang naglalagablab na pulang mata sa gitna ng kadiliman. At isang malalim na tinig ang umalingaw-ngaw. Sa wakas, natagpuan ko na kayo. Nanginginig ang buong kuweba. Patuloy ang pagbagsak ng maliliit na bato mula sa kisame habang umaalingaw-ngaw ang nakakatakot na halakhak mula sa kailaliman ng bundok. Nakatayo si Andres sa tabi ng mahiwagang kalabaw habang nakatanaw sa madilim na lagusan sa unahan. Hindi pa niya nakikita ang nilalang na nagmamay-ari ng tinig na iyon. Ngunit sapat na ang kanyang nararamdaman upang malaman na napakalaki ng panganib. Ang matandang bantay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tungkod. Dumating na ang oras na matagal naming kinatatakutan. Ano po ang dapat nating gawin?
Huminga ng malalim ang matanda. Kailangan nating mapigilan siya bago siya tuluyang makalaya. Muling umalingaw-ngaw ang malalim na tinig. Napakaraming taon akong naghintay. Kasunod nito ay isang malakas na pagyanig. Nagkaroon ng mas malaking bitak sa lupa. Mula rito ay lumabas ang maitim na usok. Unti-unti nitong nilamon ang paligid. Nagsimulang manghina ang liwanag ng mga kristal sa kuweba. Parang kinakain ng kadiliman ng kanilang ningning. Biglang kumislap ang mga sungay ng mahiwagang kalabaw. Isang gintong liwanag ang lumabas mula rito. Agad na umurong ang maitim na usok, ngunit hindi ito tuluyang nawala. Nakikipaglaban siya, sabi ng matandang bantay. Sino? Ang mahiwagang kalabaw. Napatingin si Andres sa kanyang kasama. Ngayon lamang niya nakita ang tunay nitong lakas. Hindi lamang pala ito tagapagbigay ng kayamanan. Isa rin itong tagapagbantay laban sa kadiliman. Maya-maya ay may lumitaw na napakalaking anino mula sa kailaliman. Dahan-dahan itong umangat. Habang papalapit ay lalo nitong ipinakikita ang nakakatakot nitong anyo. Napakalaki nito. Halos kasinlaki ng isang bahay. May mahabang sungay, mga matang pula na parang apoy, at katawan na tila gawa sa maitim na usok at bato. Napaatras si Andres. Ang nilalang ay tumingin sa kanila. Ako ang hari ng kadiliman. Umalingaw-ngaw ang boses nito sa buong kuweba. Ako ang tunay na dapat magmay-ari ng kapangyarihan ng gintong bundok. Mahigpit na hinawakan ni Andres ang kanyang kamao. Hindi namin hahayaang mangyari iyon. Tumawa ang nilalang. Isang simpleng magsasaka ang hahadlang sa akin? Muling yumanig ang paligid. Mula sa lupa ay sumulpot ang maraming nilalang na yari sa maitim na usok. Parang mga aninong may pulang mata. Agad silang nagsimulang lumapit. Mag-ingat! Sigaw ng matandang bantay. Sumugod ang mga nilalang. Ngunit mabilis na umabante ang mahiwagang kalabaw. Kumislap ang mga sungay nito. Isang malakas na sinag ng gintong liwanag ang tumama sa mga anino. Isa-isang naglaho ang mga ito. Ngunit patuloy silang dumarami. Napagtanto ni Andres na hindi matatapos ang laban kung patuloy lamang silang dedepensa. Kailangan nilang malaman kung paano mapipigilan ang hari ng kadiliman. May kahinaan ba siya? Sigaw ni Andres sa matandang bantay. Tumango ito. Mayroon. Ano yon? Ang puso ng isang taong tunay na walang kasakiman. Nagulat si Andres. Paano iyon magiging sandata? Dahil ang kapangyarihan ng gintong bundok ay hindi para sa kasakiman. Patuloy na nakikipaglaban ang mahiwagang kalabaw. Ngunit unti-unti na rin itong napapagod. Lumakas lalo ang tawa ng hari ng kadiliman. Wala na kayong magagawa. Bigla nitong inilabas ang napakalaking kamay na yari sa maitim na enerhiya. Tumama ito sa lupa. Yumanig ang buong kuweba. Nabuwal si Andres. Nabitawan niya ang isang maliit na supot na dala niya. Mula rito ay kumalat ang ilang piraso ng gintong iniwan noon ng mahiwagang kalabaw. Napansin iyon ng hari ng kadiliman. At iyan ang dahilan kung bakit mahina ang mga tao. Tumawa ito. Para sa ginto, ginagawa ninyo ang lahat. Ngunit sa halip na pulutin ang mga gintong piraso, mabilis na itinabi ni Andres ang mga ito. Wala siyang pakialam sa kayamanan.
Mas mahalaga ang kaligtasan ng kanyang baryo at ng kanyang kaibigan. Napansin iyon ng matandang bantay. At bigla siyang napangiti. Ngayon ko lamang nakita ang huling palatandaan. Ano po iyon? Ang tunay na tagapag-ingat. Biglang lumiwanag ang buong kuweba. Nagulat si Andres. Maging ang mahiwagang kalabaw ay nagsimulang magningning ng higit pa kaysa dati. Mula sa katawan nito ay lumabas ang napakalakas na gintong liwanag. Unti-unti itong bumalot kay Andres. Naramdaman niya ang kakaibang init. Hindi ito nakakasakit. Sa halip ay nagbibigay ng lakas ng loob. Kasabay nito ay narinig niya ang isang pamilyar na tinig. Tinig ng diwata. Ang kapangyarihan ng kabutihan ay mas dakila kaysa anumang kayamanan. Mula sa gitna ng liwanag ay lumitaw ang isang gintong tungkod. Dahan-dahan itong lumutang papunta kay Andres. Hindi niya alam kung paano gamitin iyon. Ngunit nang hawakan niya ito, agad niyang naramdaman ang kakaibang kapangyarihan. Ang hari ng kadiliman ay napaatras. Sa unang pagkakataon ay nakita nila ang takot sa kanyang mukha. Hindi maaari, sigaw nito. Hindi mo dapat taglayin ang kapangyarihang iyon. Ngunit habang papalakas ang liwanag sa paligid ni Andres, nagsimulang umatras ang kadiliman. At ngayon ay alam niyang papalapit na ang pinakamahalagang laban sa kanyang buhay. Ang laban na magpapasya sa kapalaran ng gintong bundok, ng mahiwagang kalabaw, at ng buong lupain. Nagningning ang buong kuweba sa kapangyarihang bumabalot kay Andres. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang gintong tungkod na ipinagkaloob ng mga diwata. Hindi siya isang mandirigma, hindi siya hari. Isa lamang siyang simpleng magsasaka, ngunit sa mga sandaling iyon, siya ang tanging pag-asa laban sa hari ng kadiliman. Sa kabilang panig ng kuweba ay nakatayo ang napakalaking nilalang. Patuloy na naglalagablab ang mga mata nito. Ngunit ngayon ay may halong pangamba na ang kanyang mukha. Hindi maaari, galit nitong sigaw. Ang kapangyarihang iyan ay hindi para sa isang tao. Mahigpit na hinawakan Andres ang tungkod. Hindi rin para sa'yo. Umalingaw-ngaw ang kanyang tinig sa buong kuweba. Nagalit ang hari ng kadiliman. Bigla nitong itinaas ang dalawang kamay. Mula sa paligid ay sumiklab ang maitim na enerhiya. Parang isang dambuhalang alon ng kadiliman ang sumugod patungo kina Andres. Ngunit bago pa ito makarating, umabante ang mahiwagang kalabaw. Kumislap ang mga sungay nito. Agad na nabuo ang isang gintong pananggalang. Nang magbanggaan ang dalawang kapangyarihan, ay yumanig ang buong kuweba. Nagbagsakan ang mga bato. Nagliyab ang hangin. Ngunit nanatiling nakatayo si Andres. Ngayon na! Sigaw ng matandang bantay. Tumakbo si Andres pasulong. Kasabay niya ang mahiwagang kalabaw. Muling sumalakay ang mga nilalang na yari sa anino, daan-daan ang kanilang bilang. Ngunit sa bawat iwinawasiwas ni Andres ang gintong tungkod, nagiging liwanag ang mga ito at naglalaho. Habang papalapit sila sa hari ng kadiliman, ay lalo namang lumalakas ang kanilang kapangyarihan. Parang tumutugon ang buong kuweba sa kanilang pagdating. Biglang umatungalang nilalang. Mula sa kanyang dibdib ay lumabas ang napakalaking bola ng maitim na apoy.
Diretso itong lumipad patungo kay Andres. Napapikit ang binata. Ngunit bago pa siya tamaan, tumalon ang mahiwagang kalabaw sa kanyang harapan. Tinanggap nito ang buong lakas ng pag-atake. Isang nakakasilaw na liwanag ang sumiklab. Napatigil ang lahat. Nang mawala ang liwanag, nakita ni Andres ang kanyang kasama. Nakatayo pa rin ito, ngunit may mga bitak na ng liwanag sa katawan nito. "Kaibigan!" Nabahala si Andres. Lumapit siya rito. Ngunit marahang umiling ang mahiwagang kalabaw. Parang sinasabing, ipagpatuloy niya ang laban. Naluha si Andres. Hindi niya akalaing handang isakripisyo ng kanyang kasama ang sarili nito para sa kanya. Dahil doon ay lalo siyang tumatag. Tumayo siya at buong tapang na hinarap ang hari ng kadiliman. "Hindi kita hahayaang sirain ang aming lupain." Galit na umatungal ang nilalang. "Kung hindi ko makukuha ang kapangyarihan ng gintong bundok, sisirain ko ito." Bigla nitong itinaas ang dalawang kamay. Nagsimulang manginig ang mismong bundok na purong ginto. Unti-unting lumalaki ang mga bitak sa paligid. "Hindi!" Sigaw ng matandang bantay. Kapag bumagsak ang bundok, mawawala ang biyayang nagbibigay buhay sa buong lupain. Napatingin si Andres sa paligid. Tama ang matanda. Kung mawawasak ang bundok, maglalaho rin ang kasaganaan ng kanilang bayan. Maraming tao ang magdurusa, maraming buhay ang maaapektuhan. Huminga ng malalim si Andres. Pagkatapos ay itinaas niya ang gintong tungkod. Kasabay noon ay lumapit sa kanya ang mahiwagang kalabaw. Muling kumislap ang mga sungay nito. Unti-unting nagsanib ang kanilang liwanag. Mas lalong lumiwanag ang buong kuweba. Napaatras ang hari ng kadiliman. "Hindi!" Sigaw nito, ngunit huli na. Mula sa tungkod ni Andres ay lumabas ang isang napakalaking sinag ng gintong liwanag. Tinamaan nito ang nilalang ng buong lakas. Umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa buong bundok. Nagsimulang matunaw ang maitim na enerhiyang bumabalot sa kanyang katawan. Isa-isang naglaho ang mga anino. Unti-unting humina ang kanyang kapangyarihan. Ngunit bago siya tuluyang maglaho, tumawa siya ng malakas. Isang nakakatakot na tawa. Atin pang muling pagkikitaan ito. Pagkatapos ay sumabog ang kanyang anyo sa libu-libong piraso ng maitim na usok. Naglaho ang lahat. Tahimik, ganap na katahimikan. Unti-unting humupa ang pagyanig ng kuweba. Nawala ang kadiliman. Muling nagliwanag ang mga kristal sa paligid. Nakahinga ng maluwag ang matandang bantay. Tagumpay tayo. Ngunit sa gitna ng kanilang pagdiriwang ay may napansin si Andres. Tahimik nang nakahiga sa lupa ang mahiwagang kalabaw. Hindi na ito gumagalaw. Nawala ang liwanag sa katawan nito. Nanlaki ang mga mata ni Andres. Mabilis siyang lumapit. "Kaibigan!" Lumuhod siya sa tabi nito. Ngunit nanatiling nakapikit ang mga mata ng kalabaw. Unti-unting lumalamlam ang ningning ng mga gintong sungay nito. At habang nakatingin si Andres sa kanyang pinakamamahal na kasama, isang matinding pangamba ang bumalot sa kanyang puso. Hindi niya alam kung buhay pa ito, at hindi niya alam kung ano ang kapalit ng kanilang tagumpay. Tahimik ang loob ng kuweba.
Matapos ang mabangis na labanan laban sa hari ng kadiliman, wala nang maririnig kundi ang mahinang pag-ihip ng hangin sa pagitan ng mga kristal. Nakaluhod si Andres sa tabi ng mahiwagang kalabaw. Mahigpit niyang hawak ang ulo nito. Ngunit hindi pa rin ito gumagalaw. Kaibigan, puno ng lungkot ang kanyang tinig. Mula nang dumating ang kalabaw sa kanyang buhay, hindi lamang ito naging kasangkapan sa pag-unlad. Naging kasama niya ito sa bawat pagsubok, sa bawat tagumpay, sa bawat araw na tila wala ng pag-asa. At ngayon, tila mawawala na ito sa kanya. Lumapit ang matandang bantay. Sinuri nito ang mahiwagang kalabaw. Pagkatapos ay mabigat na napabuntong hininga. Ano po ang nangyari sa kanya? Tahimik muna ang matanda bago sumagot. Ibinigay niya ang halos lahat ng kanyang kapangyarihan upang pigilan ang hari ng kadiliman. Namutla si Andres. May pag-asa pa po ba siyang mabuhay? Tumingin ang matanda sa malayong bahagi ng kuweba. Mayroon. Agad na nabuhay ang pag-asa ni Andres. Ano po ang dapat kong gawin? Ngunit napakahirap. Handa akong gawin ang lahat. Ngumiti ng bahagya ang matanda. Alam niyang tapat ang puso ng binata. Pagkatapos ay itinuro nito ang pinakatuktok ng gintong bundok. May isang bagay doon. Napatingin si Andres. Sa pinakataas ng bundok ay may isang maliit na liwanag na tila bituin. Ang butil ng buhay. Ano po iyon? Iyon ang pinakadakilang biyayang itinago ng mga diwata noong unang panahon. Makakatulong po ba yon? Oo. Kung maibibigay mo yon sa kalabaw, babalik ang kanyang lakas. Natuwa si Andres. Ngunit agad ding naging seryoso ang matandang bantay. Ngunit may kapalit. Napahinto siya. Ano pong kapalit? Kapag kinuha mo ang butil ng buhay, mawawala ang lahat ng gintong kapangyarihan ng kalabaw. Natahimik si Andres. Ibig sabihin, hindi na ito makagagawa ng ginto. Hindi na ito magiging dahilan ng kanyang kayamanan. Mawawala ang biyayang nag-ahon sa kanya mula sa kahirapan. Ngunit hindi man lamang siya nagdalawang isip. Pipiliin ko ang buhay niya. Ngumiti ang matandang bantay. Alam kong iyan ang iyong magiging sagot. Agad na nagsimulang umakyat si Andres. Matarik ang gintong bundok. Madulas ang daan. Maraming beses siyang nadapa. Maraming beses siyang muntik mahulog. Ngunit hindi siya sumuko. Ang nasa isip lamang niya ay mailigtas ang kanyang kaibigan. Matapos ang mahabang pag-akyat, ay narating niya rin ang tuktok. Sa gitna ng gintong liwanag ay naroon ang butil ng buhay. Maliit lamang ito, ngunit napakaliwanag. Parang may sariling araw sa loob nito, dahan-dahan niya itong pinulot. Sa sandaling mahawakan niya ito, ay naramdaman niya ang kakaibang init. Hindi ito init na nakapapaso, kundi init na puno ng buhay at pag-asa. Agad siyang bumaba. Pagdating niya sa ibaba ay lumuhod siya sa tabi ng mahiwagang kalabaw. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Marahang inilagay ni Andres ang butil ng buhay sa noo ng kanyang kasama. Biglang sumiklab ang napakalakas na liwanag. Napapikit ang lahat. Nabalot ng gintong sinag ang buong kuweba. Unti-unting lumutang sa hangin ang mahiwagang kalabaw. Kumikislap ang katawan nito, parang bituing bumaba sa lupa. Maya-maya ay naglaho ang liwanag.
Dahan-dahang bumukas ang mga mata ng kalabaw. Natuwa si Andres. Kaibigan! Agad niyang niyakap ang leeg nito. Masaya siyang makita itong muli. Ngunit may napansin siya. Nawala na ang kulay pilak nitong balat. Ang mga gintong sungay ay naging karaniwan. At wala na ring kumikislap na liwanag sa katawan nito. Napangiti ang matandang bantay. Nagtagumpay ka. Ngunit wala na ang kanyang kapangyarihan. Oh, tumingin si Andres sa kalabaw. Ngunit sa halip na malungkot ay ngumiti lamang siya. Hindi mahalaga. Nagtaka ang matandang bantay. Hindi ka ba nanghihinayang? Umiling si Andres. Mas mahalaga ang kaibigan kaysa kayamanan. Tahimik na napangiti ang matanda. Sa sandaling iyon ay lumitaw muli ang diwata. Maliwanag ang kanyang anyo. At iyan ang dahilan kung bakit ikaw ang napili. Lumapit siya kay Andres. Maraming tao ang pipili sa ginto. Tunay po. Ngunit pinili mo ang buhay ng iyong kasama. Tumango si Andres. Dahil hindi nabibili ng ginto ang pagkakaibigan, mas lalong lumiwanag ang paligid. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman ni Andres ang ganap na kapayapaan. Ngunit bago maglaho ang diwata, may sinabi ito. May isa pang biyayang naghihintay sa iyo, napakunot noo si Andres. Ano po iyon? Ngumiti lamang ang diwata. Ang gantimpala para sa pusong hindi nasisilaw sa kayamanan. Pagkatapos ay unti-unti itong naglaho. Naiwan sina Andres, ang matandang bantay, at ang kalabaw sa loob ng kuweba. Hindi pa alam ni Andres kung ano ang tinutukoy ng diwata. Ngunit naramdaman niyang malapit nang magbukas ang huling yugto ng kanyang kapalaran. At doon niya matutuklasan ang pinakamahalagang biyayang nakalaan para sa kanya. Tahimik na muli ang gintong bundok. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nagbibigay ng takot o panganib. Sa halip, ramdam na ramdam ang kapayapaan sa buong kuweba. Nakatayo si Andres kasama ang kanyang kalabaw sa harap ng matandang bantay. Wala na ang gintong kapangyarihang minsang nagdala sa kanya ng kayamanan. Ngunit kapalit nito ay isang bagay na hindi maipagpapalit sa anumang ginto. Ang buhay ng kanyang kaibigan, ang tunay na pagkakaibigan. Natapos na ang pagsubok, sabi ng matandang bantay. Tumingin siya kay Andres na may paggalang. Maraming dumaan dito, patuloy niya, ngunit iilan lamang ang nakapasa. Tahimik na nakinig si Andres. Hindi dahil sa lakas, hindi dahil sa talino, kung hindi dahil sa puso. Napatango si Andres. Alam niyang totoo ang mga salita ng matanda. Dahan-dahang lumapit ang mahiwagang kalabaw sa kanya. Ngayon ay wala na itong kumikislap na liwanag, ngunit nananatili ang kapayapaan sa mga mata nito. Hinaplos ito ni Andres. Handa na ba tayong umuwi? Marahang tumango ang kalabaw. Ngumiti ang matandang bantay. Bago kayo umalis, sabi niya, may huling mensahe ang gintong bundok. Biglang kumislap ang paligid. Mula sa kisame ng kuweba ay bumagsak ang maliliit na gintong liwanag. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito naging ginto sa anyo ng kayamanan, kundi anyo ng binhi. Ang tunay na biyaya ng bundok, paliwanag ng matanda, ay hindi ang ginto, kundi ang kakayahang magbigay ng pag-asa. Napatingin si Andres sa mga binhi ng liwanag,
Unti-unti itong lumapag sa kanyang palad. At ikaw, Andres, patuloy ng matanda, ay magiging tagapagdala nito sa inyong lupain. Namilog ang mga mata ng binata. Ako po? Tumango ang matanda. Ang lupain ninyo ay uusbong hindi dahil sa ginto, kundi dahil sa kabutihan. Ngumiti si Andres. Gagawin ko po ang lahat. Maya-maya ay muling lumitaw ang diwata. Mas maliwanag siya ngayon kaysa dati. Natapos mo na ang iyong paglalakbay, sabi niya. Ngumiti si Andres. Hindi ko po ito magagawa kung hindi dahil sa aking kaibigan. Tumingin siya sa kalabaw. Ngumiti ang diwata. At iyan ang pinakamahalagang aral. Ang tunay na yaman ay hindi ginto, kundi ang puso na marunong magmahal, mag-alaga at magsakripisyo. Unti-unting naglaho ang gintong bundok sa kanilang paligid. Hindi ito naging pagbagsak, kundi isang unti-unting pagliwanag na parang sumasanib sa kalangitan. Paglabas nila sa lagusan, ang mundo ay tila bago. Mas maliwanag ang langit, mas sariwa ang hangin, mas masigla ang kalikasan. Bumalik si Andres sa kanilang baryo kasama ang kanyang kalabaw. Ngunit hindi na sila nagdala ng kayamanan. Sa halip, nagdala sila ng pag-asa. Tinuruan ni Andres ang mga tao kung paano alagaan ang lupa, paano magtanim ng may paggalang sa kalikasan, at paano magtulungan bilang isang komunidad. Sa paglipas ng panahon, ang kanilang baryo ay naging isa sa pinakamasagana sa buong rehiyon. Ngunit hindi ito dahil sa ginto, kundi dahil sa pagkakaisa. Isang araw, habang nakaupo si Andres sa ilalim ng puno ng balete, katabi ang kanyang kalabaw, napangiti siya. Alam mo, sabi niya, kung hindi kita nakilala, baka hindi ko ito natutunan. Marahang sumandal ang kalabaw, tahimik, mapayapa, at sa malayo, tila narinig niya ang mahinang tinig ng diwata. Natapos mo ang iyong misyon, hindi bilang mayaman, kundi bilang tunay na tagapag-ingat ng kabutihan. Unti-unting lumubog ang araw, at sa kauna-unahang pagkakataon, ang buhay ni Andres ay hindi na tungkol sa pagyaman, kundi tungkol sa tunay na kahulugan ng kayamanan, wakas,